Ngayon naman po, pag-uusapan natin ng mga common diseases sa broiler, no? Umpisa natin doon sa pinakamahalaga, no? So yung bird flu or yung avian influenza, although hindi naman sa atin endemic yan, ibig sabihin hindi talagang originally nandito sa atin yan, mayroong mga nagkaka-outbreak lang. Carrier niyan ng mga ating mga wild birds, mga migratory birds, no? Okay, pwede rin yung mga smuggled na ibang wild birds din, mga Peking duck. So kung may mga outbreak man, nakokontrol naman kaagad ang ating government yan, no? So yun ang pinakamahalaga kasi may mga strains tayo ng bird flu na pwedeng tumama sa or makahawa sa tao, which is ang tinatawag namin dun ay zoonotic diseases, no? So yun ang iniiwasan natin kaya importante siya. So other diseases such as yung peste, kung narinig niyo na siya, no? Yung Newcastle disease. So parang ano rin siya, parang bird flu. Although hindi naman nakakahawa sa tao, marami kasing namamatay dito. Pwede maubos yung ating alagang manok, lalo na pag hindi natin bakunahan ng pangpeste. So sa diseases, pwede naman natin siya maiwasan, no? So unang-una dyan yung magandang biosecurity. So dapat meron tayong standard biosecurity protocol at saka ginagawa at sinusunod sa farm natin. So isa-isahin natin ang mga biosecurity protocols, no? So mag-start tayo sa farm layout ng farm. So unang-una dapat may perimeter fencing 'yan para hindi mapasukan ng mga kung ano-anong hayop sa labas, mga wild poultry din tulad ng mga itik or ducks, mga native na chicken. Maganda yung ating mga poultry houses ay bird proof, no? Kasi nabanggit ko nga kanina na pwedeng pagmulan ng sakit itong mga wild birds. So kung makapasok sila sa ating mga houses, in contact sa ating mga alagang broilers, yun nga, doon sila pwedeng magkasakit, no? So pag, lalo na pag mga ganitong tunnel ventilated houses, mga closed house houses, yan, talagang bird proof na sila. Kung mga conventional farms naman, mga open house type, maganda meron tayong net para meron silang bird proofing man lang. Ang first biosecurity protocol natin sa ating farm, nga, pagkapasok ng ating mga service vehicles, dapat dinidisinfect muna yung kanilang mga tires, no? Kasi siya yung pwedeng makakuha or makahagip ng mga contaminated feces na may dalang sakit, tapos maipasok natin dun sa ating mga alagang mga manok. So ginagamit natin dito yung glutaraldehyde with ammonium compounds. Ito yung nasa ating Protect Plus, no? Sa ngayon, i-demo ko sa inyo kung paano i-prepare yung dilution ng Protect Plus or gluta plus quaternary ammonium compounds, no? Sa ngayon, i-demo ko sa inyo kung paano i-prepare yung dilution ng Protect Plus or gluta plus quaternary ammonium compounds. So ito ginagamit natin for general disinfection. So pwede natin gamitin sa foot bath, pwede rin sa tire spray. Then pag naglilinis tayo ng mga building, pag wala nang alagang manok, naka-harvest na. So ang ating dilution rate diyan is 5 ml per gallon or 4 liters. Ang isang gallon kasi 4 liters. So ito meron ako ditong 8 liters. So dalawang kutsarita lang. Ang 5 ml kasi is equivalent to 1 teaspoon. Okay, so mga dalawang takip lang, kasya na doon sa 8 liters na or 2 gallons. Okay, so pwede na natin siyang gamitin for foot bath or kung kailangan natin ng mas madami pa, yun, follow natin yung correct dilution rate. Okay? Ito, pwede na natin gamitin to for foot bath. Okay? Or kahit anong general disinfection. So sa dilution natin na 5 ml per gallon or per 4 liters, nasa 1.25 ml lang siya, no? So nasa at least 1/4 na teaspoon. Okay? So mahalaga meron pa rin tayong gloves na ginagamit, no? So yan. Okay, so bago pumasok ng farm, dapat lahat ng papasok, dapat mag-foot dip muna, no? Okay, so bago tayo pumasok ng building, maganda meron tayong disinfection sa ating footwear. So, yan, malinis na yung ating footwear, no? So, yung na
contaminants na pwedeng napunta doon sa ating footwear, yon medyo mababawasan at maiiwasan natin madalas sa ating mga alagang mga hayop. Okay? Tara. Another thing, dapat meron tayong pest control sa farm, no? Ma-control natin yung fly infestation, rat infestation, no? So kasi pwede rin silang carriers ng mga diseases. Pinakakalaban ng broiler talaga yung fly infestation, no? So makikita naman natin mayroon silang farm-made o homemade na fly trap. So another thing, yung common na ginagawa naman sa farm natin yung vaccination, no? So hindi lang isang paraan lang 'yan para maiwasan yung sakit, no? So hindi ibig sabihin nagbakuna na tayo, 100% hindi na magkakasakit 'yan, no? So kailangan pa rin natin i-follow yung correct or yung standard biosecurity practices. Another approach yung pagpapalakas ng resistance sa sakit ng ating mga alaga, which is yung tamang pag-aalaga or good management practices. So ibibigay natin yung kanilang mga pangangailangan, yung mga basic needs, tamang temperature, tamang pakain. Ang broiler kasi, ang pinaka-feeding management talaga natin yan, from day old, ad libitum. Kung hindi nyo pa narinig yun, ito yung tinatawag natin sa tao, unlimited, no? Pag broiler, unlimited talaga, dire-diretso ang kanilang kain. So, pag mas mabilis silang lumaki sa kanilang target size, mas mabilis din natin silang mapapaharvest. So, pag nag-start tayo sa brooding stage, so ibang feed type ang kailangan dapat ipakain doon, which is yung booster feeds, then next yung starter feeds, then grower feeds, and lastly, itong pinapakain na natin yung finisher feeds. Itong ating mga BMEG feeds ay meron mga digestible amino acid. So, ito ay mga readily digestible, so madali siyang ma-digest at saka ma-absorb ng ating mga alaga. So dahil doon, mas madaling lumaki ang ating mga alaga, so mas maganda yung magiging production natin at saka yung efficiency. Pwede rin tayo mag-supplement ng mga vitamins, minerals during the grow kasi prone nga ito sa stress yung ating mga alagang broilers. So palalakasin natin yung immune system nila na kahit medyo napasukan tayo ng sakit, may panlaban sila. Sila mismo may panlaban sa sakit. So pag after harvest na, no? After finishing stage, nagpa-harvest na tayo, ang next stage na dyan, before na next cycle, meron tayong tinatawag na downtime. So doon natin ginagawa lahat ng cleaning and disinfection, pati yung mga kung may i-repair sa loob ng houses, doon natin ginagawa. May procedure yan, so step by step. So una dapat may dry cleaning tayo. So sa dry cleaning, ano bang ginagawa natin doon? Tinatanggal natin lahat ng mga organic materials. So yung mga natirang feeds, dapat mawala yon. Tapos syempre yung manure, so hindi expose yung ating mga alaga sa manure nila, hindi nila natatapakan. Importante yon. Kasi sa manure, pwedeng kung nagkasakit yung last batch natin, pwede niyang maipasa doon sa manure niya or doon niya ma-infect yung susunod na batch kung hindi natin nilinis ng gusto yung ating houses. Second is wet cleaning. So dito tayo gumagamit na tayo dito ng detergent para ma-moisten kung may matira man lang na organic material dun sa ating mga sa loob ng house, no? Kasi kadalasan yung mga singit-singit, no, hindi natin kahit gaano kagaling ating paglilinis o pagwawalis, no, may natitira pa rin, no? So yung last naman, so nabanggit ko na kanina, yung disinfection. So sa disinfection dapat pumipili tayo ng mga broad spectrum disinfectants kasi nga para ma-cover natin lahat ng uri ng mikrobyo, whether bacteria or viruses, no? So example niyan yung ating Protect Plus. So ito maganda to kasi broad spectrum to, meron siyang glutaraldehyde plus meron din siyang quaternary ammonium compounds, no? Ano ang kailangan nating tandaan sa pagdi-disinfect? So unang-una yung tamang dilution. So nasa recommendation naman yan sa ating sa label ng ating mga disinfectants. Next yung tamang per area lang, no. So hindi ibig sabihin na isang galon pwede na sa buong house, so dalawang house natin, no. Per area lang ang kanyang application or yung application rate na tinatawag natin. So lastly yung contact time, no. So hindi ibig sabihin nag-disinfect na tayo, pwede na tayong karga na agad, no. May contact time pa yan. Okay? So hindi kaagad natin siya pwedeng i-rinse kaagad kasi pag ni-rinse natin kaagad kahit tama yung ating dilution rate, tama yung application rate natin, baliwala rin kasi hindi pa umiepekto. Binanlawan na agad natin, binash out na natin. Overall cleanliness ng farm, talagang kailangan natin i-maintain yan, no? So kasama na dyan yung vegetation. Tinitrim natin siya regularly para hindi
mag-attract ng mga flies, yung mga iba pang mga pest katulad ng mga daga. Kasi sila mga carrier din sila ng mga sakit eh. So iniiwasan natin na magdala sila ng sakit sa ating mga alaga. No? So isa yan sa ating biosecurity protocol na kailangan nating sundin sa bawat farm. Importante sa bawat farm, meron tayong feed bodega. No? So ano ba ang ginagawa ng mga feed bodega? So ini-ensure nito na maprotekta ng ating feeds sa mga elements katulad ng ulan, sa sobrang init. Yan, tsaka yung mga wild birds, no? Kasi kadalasan sila yung nagko-contaminate ng ating feeds ng sakit, tapos pag pinakain natin sa ating alaga, yun, doon sila nagkakasakit, no? So, yun, para lang ma-ensure ang fullness at saka freshness ng ating mga feeds.